Good morning. Tara, basa na tayo ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 16 January 2025. Nandito tayo sa aklat ng Galatia chapter 4. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Pagising nyo sa umaga guys, pasalamat kayo sa mga good blessings na inyong natatanggap. So tayo magpapasalamat sa lahat ng natatanggap nating biyaya. So, nandito naman tayo sa aklat ng Galatia chapter 4 verse 1. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Verse 2, sapagkat siya nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Verse 3, gayon din naman noong hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo na sa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutang ito. Verse 4, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Verse 6, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Verse 7, hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Galatia. Galatia chapter 4 verse 8, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Verse 9, ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Verse 10, may itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Verse 11, nag-aalala akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Verse 12, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang masama laban sa akin. Verse 13, alam naman ninyo na kaya ko ipinangaral sa inyo noon ang magandang balita ay dahil nagkasakit ako. Verse 14, gayon man, hindi ninyo ako tinakwil o tinanggihan kahit na naging pasanin ninyo ako dahil sa aking karamdaman. Sa halip tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo Jesus. Verse 15, nasaan ngayon ang kagalakang ipinamalas ninyo noon sa akin? Ako mismo ang makakapagpatotoo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga amatay dudukutin ninyo at ibibigay sa akin noon. Verse 16, ngayon ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Pakisabayan ako ng basa guys. Nandito na tayo sa aklat ng Galatia chapter 4 verse 17. Nagpapakita nga sa inyo ng malasakit ang mga taong iyan, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin, nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila kayo mapalapit. Verse 18, hindi masama ang magmamalasakit. Hindi masama ang magmalasakit kung palaging mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Verse 19, mga anak ko, dahil sa inyo minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Verse 20, sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita sapagkat talagang nag-aalala ako tungkol sa inyo. Ang talinghaga tungkol kay Hagar at kay Sarah. Verse 21, sabihin nga ninyo sa akin kayong nagnanais. Verse 21 guys, sabihin nga ninyo sa akin kayong nagnanais mapasailalim ng kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi ng kautusan? Verse 22, sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa alipin at isa sa malaya. Verse 23, ang anak niya sa alipin ay pinanganak sa karaniwang paraan, ngunit ang anak niya sa malaya ay katuparan ng pangako ng Diyos. Verse 24, ito isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin.
Verse 25, si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Verse 26, ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Verse 27, ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak, humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Verse 28, mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo mga anak ayon sa pangako. Verse 29, kung noong una ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayon din naman ngayon. Verse 30, ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Galatia chapter 4 verse 31, kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Nandito na tayo sa aklat ng Galatia chapter 5, manatili kayong malaya. Galatia chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Verse 2, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Verse 3, inaulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangan sumunod sa buong kautusan. Verse 4, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Verse 5, ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi, ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Verse 7, mabuti na sana ang inyong ginagawa, sino ang pumigil sa inyong pagsunod sa katotohanan? Verse 8, hindi iyan gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Verse 9, ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Verse 10, naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. Ang natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Verse 11, mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross. Verse 12, mabuti pa'y tuluyan ng magpakapon ang mga nanggugulo sa inyo at hindi lang magpatuli. Verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 15, ngunit kung kayo nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ang Espiritu Santo at ang likas ng tao. Galatia chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gagawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Verse 17, sapagkat ang mga nasa ng laman, iba yung nasa tsaka nasa, guys, yung ibig sabihin nito ba? Verse 17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Verse 18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi. Verse 21, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli, kung kayong
Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Verse 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Verse 24, ang pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Verse 25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Verse 26, huwag na tayong maging palalo, huwag na nating galitin ang isa't isa at huwag na rin tayong mag-inggitan. Tapusin na natin yung chapter 6 guys para bukas na sa aklat na tayo ng Efeso. Magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Galatia chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Verse 3, dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Verse 5, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Verse 6, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Verse 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Kung hindi tayo magsasawa. Verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pangwakas na babala at pagbati. Galatia chapter 6 verse 11, mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng sulat na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Verse 12, ang mga taong naghahangad na mapuri ng kapwa ang namimilit sa inyong kayo'y magpatuli. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Verse 13, kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan, nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntuning iyon. Verse 14, huwag nawang mangyari sa akin ang ganon. Verse 14 guys, huwag nawang mangyari sa akin ang ganon. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako naman patay na rin sa mundo. Verse 15, hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao, ang mahalaga ay kung siya nga ay naging bagong nilalang. Verse 16, manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. Verse 17, kaya mula ngayon huwag nang dagdagan ninuman ang aking mga paghihirap, sapat na ang mga pilat na taglay ko para makilalang ako'y lingkod ni Jesus. Galatia chapter 6 verse 18, mga kapatid, sumain niyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nagkakaroon sila ng conflict sa pagtutuli guys, kasi sa panahon ni Moises, 'di ba? Ang kautusan is 8 days pa lang ang bata dapat ipatuli na, yung batang lalaki. So bukas, kaya komplikado sila masyado. Sabi ko sa inyo kung yung si Pablo, ang ipinapangaral niya talaga si Jesus Christ. Yun. So hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.